ang paghahanda kasi wala tayong nakitang framework, no? Kasi dapat yun kasi sa ilang taon natin diyan, dapat kahit sinong presidente, dapat talaga mayroon ng mekanismo na kung sino mang presidente, pagka press mo ng button diyan, tatakbo na lahat, no? Yung repatriation, yung alam mo yun. But now we see na well, actually, we don't see anything, no? Puro rhetoric lang at motherhood statements, no? Puro salita lang. Tumuna sa nangyayaring gulo dyan sa Israel at Iran at syempre yung latest, yung pambobomba nga ng Amerika sa 3 nuclear sites na dyan po sa Iran. At ano ba ang inyong tingin po dito? Ramdam nyo rin ho ba yung epekto? May direktang epekto ho ba ang kasalukuyang gulo dyan po sa Middle East? Well, any escalation, no? Anumang gulo dyan, lalo-lalo na yung latest na nangyayari dyan, yung US-Israel versus Iran war, talagang makaka-epekto yan, no, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Lalo-lalo na sa Pilipinas because we source, no, 100% of our oil, I think from the GCC countries, from the Middle East. So, ibig sabihin yan, ngayon nga, ang forecast nila is almost 5 pesos na pag-increase, no? Sa presyo ng petrolyo, no? And then you have the security risks, the alignments between countries, no? Even if this is just a conflict between the Americans, Israel, and the US, yung mga geopolitical alignments will also play a big part, no? Dito sa mga desisyon ng mga foreign policy ng iba't ibang bansa, lalo-lalo na yung Pilipinas. Oo, sa tansya nga, Sir AB, bukas ay possible yung presyuhan nga ng ating mga petrolyo, produktong petrolyo, nasa 4 pesos at 90 centavos hanggang 5 pesos at 20 centavos ang itataas sa kada presyo nga o sa kada litro nga ng diesel. Nasa 3 pesos at 20 centavos naman hanggang 3 pesos and 40 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Ikaw ba, nakikita mo ba ang ating gobyerno ngayon ay may mga paghahandang ginagawa? May mga plano ba para maibsan naman ang bigat ng mararamdaman o mararanasan, inaasang mararanasan ng ating mga kababayan? Yeah, meron akong nabasang announcement that they will already activate, no? Inactivate na daw nila yung parang I think it was during PRRD's time, yung subsidy doon sa mga pampublikong sasakyan, no? Ewan ko kung how the mechanism works, no? Pero dapat din lang, no, na i-activate na yung ganyan, no? But more than the subsidy on the oil price, may malawak pa rin tayong problema, no? Lalong-lalo na paglalawak pa rin ang mga retaliatory strikes ng mga Iranians, no? Inumpisa na nga nila kahapon papunta sa Israel, wherein we have more than 30,000 Filipinos. I think the last count, 6 or 7 na yung nasaktan. So, yun ang mas matindi because the repatriation plan, wala pa tayong nakikita, no, how to go about in addressing that situation, no? Pero hindi pa yan yung inaasahang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, Jade, no? At mga kababayan. Yes. Because if this will go on, they are foreseeing more than $100 per barrel na oil, at yun talaga parang pasanin na yan na krus ng ating mga kababayan pag biglang bumalik na naman sa 80 pesos, 85 pesos to a liter ang presyo ng gasolina at crudo. At gasolina ay itong produktong petrolyo lamang pinag-uusapan natin na posibleng may direktang epekto nga mula nga dito sa gulo sa Middle East. Hindi pa natin nababanggit itong presyo ng mga bilihin, itong palitan ng salapi at syempre yung mga kababayan nating OFWs ay laking epekto din to para sa kanila, pati yung kanilang mga remittances, at babantayan din natin yung presyuhan naman o singil dito sa kuryente, Sir EB. Tama, no? Because yung presyo ng petrolyo, pag yan ang tumaas, cascading effect na yan because a large component, okay, because we should understand, we are a net exporting economy, no?
Hindi tayo nagpo-produce ng ating kinukonsumo. Umaangkat tayo sa ibang bansa. And the biggest trading partner natin is China. So meaning, napakalaking component ng presyo ng ating mga produktong kinukonsumo ay transportation. So meaning to say, pag yan ay tumaas, given na yan, natataas talaga lahat, no? Ng mga produkto. Kasi nga, even if our products na kinukonsumo ay galing lang din sa Pilipinas, halimbawa, yung mga isda galing Palawan or mga isda galing Mindanao or karne kung saan-saan, ano pa rin yan. It will still entail cost to deliver it to urban centers like the Greater Manila area or the Greater Cebu area. So, tataas at tataas pa rin yan, no? And we see no end in sight dito sa conflict na ito. Oo, ang Senado nga, balita ko may ilang senador ay nakatakda o inaasahang maghahain din ng isang resolusyon para imbestigahan at i-monitor na rin yung mga paghahandang ginagawa ng gobyerno kaugnay pa rin po sa magiging epekto ng itong gulo dyan sa Middle East, Sir EB. At maging si VP Sara Duterte, kung namomonitor mo yung kanyang mga aktibidad, lalo na kahapon sa kanyang talumpati, nabanggit niya yung paghahandang ginagawa ng gobyerno. Sabi pa nga niya, walang plano, hindi tayo handa, walang plano ang gobyerno kung hindi tayo handa sa kung ano yung global shock sa tinatawag niya pagdating dito nga sa nangyayari dito sa ating mundo. Yeah, I agree. No? Hindi ko napanood yung buong speech niya doon sa Melbourne. I just seen some snippets. Pero tama si Inday, no? Wala nga paghahanda kasi wala tayong nakitang framework, no? Kasi dapat yun kasi sa ilang taon natin dyan, dapat kahit sinong presidente, dapat talaga mayroon ng mekanismo na kung sino mang presidente, pagka press mo ng button dyan, tatakbo na lahat, no? Yung repatriation, yung alam mo yun. But now we see na actually we don't see anything, no? Puro rhetoric lang at motherhood statements, no? Puro salita lang, no? Kesyo ganyan. Pero yung mga natrap doon ng mga kongresista at ilang mayor, automatic, no? na rescue kaagad. So again, this government, the incompetence of this government talaga is beyond my understanding. Bakit ganito ka-incompetent itong gobyerno na to? Jade, Oo, Sir Ibi, bago ko lang ipasa kay partner Admar, paano na lang kung makikialam ang China dito nga sa gulo sa Middle East? Anong possible maging epekto sa atin yan? Well, yung China at Russia, hindi natin yan masaseparate, no? With Iran because they have agreements, no? Russia especially, and most especially China. China brokered the peace deal between the Saudis, no, and the Iranians, no? 90% of the oil exports of Iran goes to China, while 90% of China's consumption of oil comes from Russia. So they have an intertwined economy, they have intertwined interest, and that interest is again the hegemonic ambitions, no, of the Americans. So ngayon, I really don't think na sasali ang China actively sa conflict, but we've seen reports already. We've heard reports that China is probably supplying the Iranians, no, with industrial products, probably to help in their efforts, no, doon sa mga counter strikes nila. At makikita natin ito na this is actually itong atake na to sa Iran is actually also an assault on the BRICS nations, no? Because if you remember, yung BRICS, no, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, nadagdagan na ngayon. Nandyan na yung Iran. I think that was only last year, no? Indonesia is now I think an observer status ba yun? And Thailand, I think, no, Malaysia is also applying, no. So ito talaga, this is the American hand, no, na gustong supilin yung the rise of the global south, the rise of a multipolar world, no.
na hindi lang Amerika ang superpower, maraming mga superpower. Secondly, it is also to protect the regional hegemonic agenda of the Israelis. No? So it's a symbiotic relationship between Israel and the Americans, no? On a larger global stage. Ang proxy ng mga Amerikano sa Middle East ay yung Israel. So ngayon, yung China, I don't think it will actively participate, but it will not abandon Iran. But who knows really if push comes to shove? They would probably not let things unfold in Iran na wala silang ginagawa. They owe it to the Iran